Ang problema kasi, sa dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy yan. Pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman Sammy Martires. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo. Ang hilig-hilig mo, hindi ko maintindihan na masyado kang matakaw sa publisidad, Mr. Boy. Kaya nagbibigay ng mga fake news. Kaya si Ombudsman faker na siya sa akin ngayon. Ang problema kasi, sa dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy yan. Kaya yung rally dyan sa November 16, 17, 18 at pinapangunahan ng Iglesia ni Cristo at ng marami pang mga ibang religious organizations, mga negosyante, para 30 followers, ay tuloy-tuloy na yan. Hindi nyo na mapipigilan yan. Kahit anong fake news ang pilit yung itakip, tuloy-tuloy na yan. Pupunta po ba kay Attorney Sal? Siyempre, hindi ba ako nananawagan dito sa program? 2 taon na yata ako, halos araw-araw, sabi ko, lumabas sa kali. Took me 2 years to keep on repeating myself. Finally, nagising na rin. Paano hindi magigising? Sobra naman ginawa nila. So, Attorney Sal, kung si Ombudsman po ay nakikinig po sa inyo ngayon, Attorney Sal, meron po ba kayong payo po sa kanya? Kasi obviously, this is a very irresponsible move to be announcing statements like that are not confirmed, Attorney Sal. Pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman Sammy Martires. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo. Ang hilig-hilig mo, hindi ko maintindihan na masyado kang matakaw sa publisidad, Mr. Boy. Gayahin mo yung kapatid mo, si DILG Secretary John Vic. Hindi mahilig press con, galaw lang ng trabaho lang ng trabaho. Marami ang nagsasabi, Attorney Sal, na posibleng ginawa lang po ito to become a distraction at para malihis po yung atensyon ng mga kababayan natin dito po sa Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo to take their attention away from other more pressing issues dito po sa bansa, Attorney Sal. So, ano po yung masasabi nyo dito, Attorney Sal? Maaari po bang mangyari na arestuhin given the situation right now, Attorney Sal? And meron po kayong na-mention kahapon about a ruling sa Supreme Court, Attorney Sal. Maaari nyo po bang i-elaborate po ito? Unang-una, kanina ko pa sinabi na, kahapon pa, na ginawa lang ni Boy yan para takpan ng mga matitinding issue laban sa korupsyon. Kaya pagdating doon sa pag-aaresto, unang-una, wala nga warrant of arrest. At kahit na meron, hindi na nila mauulit yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Kasi nagkaroon na ng mga bagong reglamento, napaka-stricto na ngayon, na bago ka suko ng isang mamamayang Pilipino na hinihinging isuko sa anumang bansa o isang tribunal, kailangan dumaan sa mahigpit na paglilitis, kailangan dumaan sa hukuman. Mahihirapan sila. Hindi na ganun kadali. Alright, Attorney Sal, at iginiit ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang legal na basihan ng gobyerno para gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para isuko siya sa ICC. Ayon sa law firm na Torion and Partners, ang naturang probisyon ay hindi maaaring gamitin ng walang proseso ng extradition at pahintulot ng hukuman dahil ito'y lalabag sa 1987 Constitution. Basta mo muna yung mga niya sa kusina.
Binigyan diin na walang extradition treaty ang Pilipinas at ICC at ang pag-atras ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay nagwakas sa anumang obligasyon na makipagtulungan sa korte. Dagdag pa nila, ang ICC ay hindi na maituturing na international tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas, which also you have said, Attorney Sal. Ayon pa sa kanila, ang pagsuko ng isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng hukuman ay lumalabag sa doktrina ng separation of powers at sa karapatang mabuhay at manatili sa sariling tahanan na nakasaad sa Constitution. Before, Attorney Sal, you have already mentioned with the case on former President Duterte na wala nga pong jurisdiction dito po sa Pilipinas ang ICC. Pero sinasabi niyo po ba na with the ruling of the Supreme Court recently that has been issued, nagkaroon po ba ng loophole ito pong issue sa extradition kaya nakuha si Duterte? Hindi, actually, sa totoo lang, hindi kailangan ng mga dagdag na rules kasi maliwanag naman sa extradition na kailangan dumaan sa hukuman. Pero ang ginawa ng Korte Suprema, talagang klaro, pati yung kung anong gagawin mo, kailan ka magpa-file, anong gagawin mo, kailan ka sasagot, saan dadaan, sino tinatawan, mas pinalinaw nila. Pero walang kaduda-duda na kahit nasa ilalim ng dating extradition treaty at sa ilalim din ng Rome Statute, kailangan talagang dumaan sa hukuman. Kaya yan, matagal na natin sinasabi, wala nang bago yan. Ako nga, natutulig na ako sa aking mga paulit-ulit na pagpapaliwanag. Alright, Attorney Sal, samantala sa ibang issue naman po, nasaan ang tulong ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa mga komunidad na labis na nasalanta ng magkakasunod na kalamidad? Ito ang tanong ng maraming Pilipino habang patuloy ang pagharap ng bansa sa sunod-sunod na sakuna. Ano kaya ang tugon ng gobyerno dito, Attorney Sal? Attorney Sal, your comment po dun sa sagot ni Attorney Claire Castro or Yusek Claire Castro regarding po sa tanong na paano po ba masisiguro kung nakatulong ang EDCA dito po sa bansa, lalo na ngayon na sunod-sunod po yung mga sakuna, lindol at bagyo, Attorney Sal. Are you satisfied? Meron mo yung sagot niya, di ba? Narinig mo yung sagot niya, sabi niya, inaalam pa raw ng AFP kung anong ginagawa. Pero hindi ba nila alam? Alam mo, kailangan mo lang tingnan mo sa lugar ng bagyo. Pag may nakita kang grupo ng mga Amerikano ron, alam mo na may ginagawa, tulong. Pero kung zero visibility, ibig sabihin wala. Ganun lang kasimple yun. Kahit anong paliwanag mo doon, makikita mo na useless. Pareho rin yan ang sinasabi nila na pag binuli kayo niya sa China, kaming bahala sa'yo. Ayun, ilang taon na tayo binubuli, wala naman silang ginagawa. Pero Attorney Sal, weeks and months have passed since po nitong mga kalamidad po na ito. Imposible naman po siguro, Attorney Sal, na wala pong datos o konkretong resulta na maipapakita ang gobyerno na naitulong ng EDCA ngayon, Attorney Sal. Hindi na kailangan ipakita ng gobyerno, gaya ng sinabi ko, pumunta ka lang doon sa mga lugar, kayong mga reporters. Pag may nakita kayong Amerikano, ibig sabihin may ginagawa sila. Pag wala kayong nakikita, o the obvious, you don't have to ask the government. You don't have to ask the United States of America if they're helping us. If they're not there, they're not there. It's simple as that. Pero Attorney Sal, kahapon nabanggit din po ni Yusek Castro na apat lang na bansa ang nagbigay ng pinansyal na tulong sa Pilipinas. Ito po ay ang Estados Unidos, ang Japan, Singapore at Timor-Leste. Ano po ang komento ninyo dito, Attorney Sal, considering that Philippines has many allies, has many friends? Posible po bang nakaapekto yung reports po ng corruption po dito kaya nag-aalinlangan silang magbigay ng tulong? Hindi natin alam kung nag-aalinlangan sila. Basta kung tumulong sila, magpasalamat tayo. Yun ang yung mahalaga doon. Kaya lang, ang problema, hindi natin nalalaman dahil hindi naman inaanunsyo ng gobyerno na merong tulong. Ngayon lang natin nalalaman yan. Alright, Attorney Sal. Samantala, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na tiyaking tuloy-tuloy at agarang na ihahatid ang tulong sa mga residenteng sinalanta ng Super Typhoon Uwan. Narito. Gaya na sinabi ko, basta heinous crimes. Kasama lahat yan. Plunder yan, rape yan, murder yan. High crimes.
Yun ang kailangan na may death penalty. Alright, attorney. And dahil sa ipinost ng kapatid ng dalawang senador tungkol sa mga umano'y nasa likod, ito po yung Duterte, nasa likod ng destabilization attempt, ay naglabas ng pahayag si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte. And if I can just read kung ano po yung post niya, attorney, this guy must be really proud of his imagination. Is the only thing working harder than his sense of journalism. If this so-called list is his version of insider intelligence, then the only thing that needs confirmation is whether he still knows the difference between fact and fiction. He claims he won't reveal his source kahit pitpitin ang bayag niya. Don't worry, nobody's interested. We're just wondering kung naa pa ba mapitpit or if there's still anything left to smash. Pitpit sa imong kaugok, wa man kay itlog dong, gibukbok ragani ka og... Okay, I won't read further. Baka gusto mong hawakan... Ayan, Attorney Sal. Yan po yung gist nung comment, Attorney Sal. Ano po ang komento po ninyo dito sa post ni Congressman Paulo Duterte? Ang suggestion ko sa kanya, ignore him. He's not worth your attention. Dahil kung ako tatanungin mo, isa lang ang sasabihin ko, nonsense, tapos na. Ganun lang yun. Kasi pag pinatulan mo yan, lalong natutuwa yan. Ibig sabihin, may importansya sa'yo. So, ignore. Yan ang magandang reaction na. Anong masasabi niyo? Nonsense. Tapos. Huwag nang pansinin, Attorney Sal. Samantala, meron naman pong post din po si Ramon Tulfo. Babasahin ko rin po, Attorney Sal. Meron po siyang sinabi. Sabi niya, here's an insider list of people the government is watching that are behind the reported current destabilization. And I will read the list of names na sinali niya, Attorney Sal. Some of them are your friends. Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, and hinighlight po niya na for confirmation po ito. Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Colonel Metran, Captain Dado Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson, Rodante Marcoleta, Orlando Olamit alias Monk, possible financiers, Vice President Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, Chavit Singson, don't ask me where I got the info, I won't tell kahit na pitpitin nyo ang bayag ko. Komento po. Alam mo, Sarah, yan ang niririakan ni Congressman Pulong. Kaya nga dapat ang reaction niya, nonsense. Tapos na kagad. Kasi binibigyan niya, pati kayo sa media, binibigyan niya ng importansya. Dapat ang media marunong pumili rin ng ibabalita. Yung mga ganyan, hindi na dapat inilalabas yan. Nonsense nga eh. Alright, Attorney Sal. Samantala, on another issue, itinalaga ng United Nations Tourism and Pilipinas bilang host ng 2026 World Forum on Gastronomy Tourism. Ayon sa Department of Tourism, ituturing itong ika-10 edisyon ng prestihiyosong pandaigdigang pagtitipon na layong palawakin ang ugnayan ng mga bansa sa larangan ng food tourism. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagpili sa Pilipinas ay patunay ng lumalakas na reputasyon ng bansa bilang destinasyong nagtatagpo ang pagkain, kultura at kalikasan. Bahagi ito ng National Tourism Development Plan 2023 to 2028 na tumututok sa gastronomy tourism bilang pangunahing haligi ng paglago sa turismo. Higit 150 bansa ang inaasahang dadalo, kabilang ang mga chief o ang chef, eksperto at tagapagtaguyod ng sustainable at inclusive tourism. Pinuri rin ng UN Tourism Secretary General Zurab Pololikashvili ang Pilipinas sa pamumunong nagpapalakas sa lokal na sistema ng pagkain at sa pagkilala sa kababaihan at kabataan. Kasabay ng balitang ito, inilunsad din ng kamakailan ang unang Michelin Guide Philippines na inaasahang magpapalago pa sa industriya ng pagkain at turismo ng bansa. Attorney Sal, handa ba talaga ang Pilipinas na maging sentro ng gastronomy tourism sa Asia at makipagsabayan sa mga bansang may matatag na reputasyon sa larangan ng pagkain sa kabila ng mga problema natin tulad ng pagkagutom ng mahihirap nating kababayan? Attorney Sal? Anong gusto mong malaman? Anong tanong mo?
Ulitin ko lang po yung tanong, Attorney Sal. Handa pa talaga ang Pilipinas na maging sentro ng gastronomy tourism sa Asia at makipagsabayan sa mga bansang may matatag ng reputasyon sa larangan ng pagkain sa kabila ng mga problema natin tulad ng pagkagutom ng manghihirap nating kababayan. Alam po ninyo yung proyektong yan, yung event na yan. Maganda yan para sa Pilipinas kasi nagbibigay ka ng pagkakataon na may pakita sa ibang bansa na tayo rito sa ating bayan, merong pwedeng ipagmalaki pagdating sa pagkain. At ito ay magiging daan para maengganyo natin silang pumunta rito. Matikman naman nila yung ating mga masasarap na pagkain dito. That's good for tourism. Yes, Attorney Sal. And on another topic naman po, magsasagawa ng investigasyon ang DILG sa mga lokal na opisyal na nagtungo sa ibang